Asaan? Asaan yung mga mahilig magkumpara? Hinahanap ko kayo. Magsilabasan kayo. Ngayon nyo ikumpara. Si Digong kay PBBM. Magsilabasan kayo, nanggigigil ako. So ngayon nga po guys, hiningal si Mima. Ito yung balita. Basahin natin ha. Crime fell during Marcos administration. Tagag, hindi to pwede. Masakit to sa mata ng mga DDS. Huwag niyong makikita to sana. Kasi iiyak kayo. Huwag niyong ipapakita tong balitang to guys. Iiyak yung mga yan. Paano natin nasabi? Kasi guys, nung panahon ni Kadigungan, lagi nilang kinukumpara ngayon kay PBBM. Ano yung sabi nila? Na kesyo mas matapang daw noon kaya madaming mga natatakot na Pilipino. Kung kaya't mababa ang crime rates. Paano hindi bababa ang crime rates? Pinapatay ninyo. Nagkakaroon kayo ng human rights violation. Diba, paano hindi bababa nun pinapasakamay nyo ang batas. Diba, compared ngayon kay PBBM na bumaba ang crime rate nang wala pong tumatagaktak, lumalatay na dugo dyan sa mga kalsada. Actually guys, yung pagbaba ng crime rate is a reflection po yan ng pagkatao, ng trabaho ni PBBM. Nung panahon ni Digong, kaya po mayroong mga krimen, it is not because full of kahirapan, full of corruption. Yun po yun guys. Ngayon naman, kay PBBM, bumaba po ang crime rates dahil madami na pong mga mamamayang Pilipino ang nabigyan ng trabaho. Kaya umiiwas na sila sa mga masasamang gawain. Nabigyan po guys ng trabaho to the point na yung kanilang mga asawa, hindi na din nila pinagtatrabaho. Isa na lang po yung kumakayod sa pamilya kasi sapat naman po ang na-earn nilang revenue para po sa kanilang mga asawa at mga anak. Mga asawa? Ano yun? Mga kabit? Hindi po guys, sapat na po yung earnings ng lalaki kaya hindi niya na po pinagtatrabaho ang kanyang misis. To the point nga yung ibang mga babae nag-aaral na kahit meron ng anak. Kasi nga po guys, mas may trabaho na po ngayon. Tumaas yung employment rate natin. And this is one of the reason kung bakit po mababa ang crime rate natin. Kasi nga po guys, lahat po, hindi naman sa totally lahat, madami po guys, ang average na Filipino ang meron na pong trabaho ngayon. That's it. Ayaw nyo ng kumparahan, diba? Ngayon, na binabawian lang namin kayo, ano kaya yung initial reaction nyo? Diba, ayaw daw nila yung nagkukumpara, pero kung ikumpara nila si PBBM kay Digong, grabe. Ngayon, magsilabasan kayo, ano masasabi nyo? O baka mamaya, hindi, fake news yan. Fake news kasi hindi nyo matanggap. Fake news kasi ayaw nyo tong makita kasi syempre yung patron nyo si Digong, 'di ba? Well, ano pa bang magagawa namin diyan? Syempre yan yung pinapaniwalaan nyo. 'Di ba? Ito yung ganti ng api. 'Di ba lagi nilang sinasabi na dapat gayahin mo si Duterte, magkaroon ka ng kamay na bakal. 'Di ba? Yung sinasabi nila, dapat magkaroon daw ng kamay na bakal si PBBM, hindi daw pwede yung mabait. Naging masama pa pala ngayon guys, yung pagiging mabait. Gusto nila laging may patayan. Yun ba yung gusto nyo? Walang katahimikan sa ating bansa? Yun ba yung gusto ninyo? Pini-stress nyo yung kipay ko. Anyway guys, 100k na tayo ngayon. Hala, nakalimutan ko. Gagawa sana ako ng separate video. But gagawin ko ang na to. Isisingit ko sa oras natin na to. Na guys, maraming salamat. Uy! Grabe, overwhelming si Mima. Pangalawang YouTube channel ko na yan, guys, actually. So, nung unang YouTube channel ko, meron na akong 100k. And, nandito nga din po, guys, yung aking silver play button. And, ngayon, waiting na sa aking pangalawang silver play button. 100k na tayo. Hello, salamat sa mga sumusuporta mula noon hanggang ngayon, mga hindi nagbabago. Patuloy pa din sa pagsuporta sa akin. Maraming salamat sa inyo. Mahal na mahal ko kayo. Anyway, ito na.
ang bilis ng ano, no? Ang bilis mag-change mood. So, ngayon nga po, guys, sabi dito sa balita, the Marcos administration has recorded a much lower crime rate compared to the same period during the previous government. Sabi ng Presidential Communication Office, ako, ba't nyo naman to binalita? Magagalit sila. Hindi nila pwedeng makita yan kasi gusto nila si Digong lang yung nakakaangat, si Digong lang yung patron, si Digong lang yung magaling. Gusto nilang makita. Huwag nyo tong ipakita, PCSO. Tago natin tong balitang to. Pero wala eh. Nakalagay na dyan. Sige, pikit na lang yung mga inggit. Masakit ba sa mata? Siyempre, oo, masakit yan sa mata nila. Gagawa na naman sila ng another hakbang maisug. May presidente tayong adik! May presidente tayong bangag! Nagko-cocaine! Weak leader! Yan na naman yung gagawin nila. As usual. Diba? Yan yung gagawin nila. Gusto nilang sirain, magkaroon ng demolition job. Diba? Sirain ng reputasyon, papangitan ng imahe ni PBBM. As usual. Yan na po yung gagawin nila. Diba? Gusto magkagira ni Marcos. Gusto ni Marcos ng martial law. Yan guys, yung usual na sasabihin nila. Well, ano pa ba? Diba? Sorry, nabusog ako. Anyway, eto. Citing data from the Department of Interior and Local Government or DILG, the PCO said the country index crime volume decreased from 196,519 between July 1, 2016 and April 21, 2018 to 71,544 between July 1 to 2022 to April 21, 2024. Tingnan nyo guys yung crime rate sa panahon ni Digong, oh. 196,000 from July to April. Diba? 2 years. Yan guys, July to April. Ngayon naman, sa panahon ni PBBM, 2 years din, July 1 hanggang April 21, ang crime rate is 71,544. Ang laki ng ng difference, 196 to 71,000. Laki ng difference. Kaya naman pala natin guys na mapababa ang crime rate nang hindi po pumapatay, nang hindi po nagkakaroon ng kamay na bakal. Ang kailangan lang natin dito is yung magandang implementation. Ang kailangan natin dito is yung mga intelligence funds, yung mga ganyan ba guys. Ang kailangan natin dito is tutukan. 'Di ba? Hindi yung papatayin kita dahil adik ka. Hindi ganun. Hindi naman tama yung ganung gawain. Pero saludo kay PBBM, no, despite na binabash siya, despite sa daming mga criticism still, 'di ba? Sabi nga sa Bible, ang mapagmataas ay binababa at ang mga mapagkumbaba ay itinataas. Yan po ang nangyayari ngayon, guys, kay PBBM. Pansin niyo? Anyway, sabi pa dito, peace and order indicator also decrease for same period. Nung July 1, 2016 hanggang April 21, 2018, meron pong 541,917 ang record nila. Tapos dito naman guys, sa panahon ni PBBM, from July 1 to April 21, 2024, 2 years din, 371,000 plus. Ang laki ng difference, no guys? 500,000 to 300. Ang laki ng difference. 200k yung ibinaba. Galing talaga ng ni PBBM, ng kanyang pamamalakad. Kaya nga ito yung sinasabi ko sa inyo guys, don't judge easily. Kumbaga, it takes time. Antayin nyo guys, it takes time. On the process pa lang tayo. 'Di ba? This is a reflection to our president na yung mga investor papasok sa bansang Pilipinas dahil nga mababa ang ating crime rate. 'Di ba? Pansin nyo? Average monthly crime rate also dropped for same period respectively from 21.92% to 15%. Galing. Galing ni PBBM. Bu, si Digong. Bu. Bu. Diba? Anyway guys, yan po guys yung na-attach na record. Oh. Baka naman may magagalit nito.
Hayaan nyo na, guys. Siyempre, mga bitter yan. Hayaan nyo na, mga panis yung mga ano niyan, yung mga utak niyan. Hayaan nyo na, guys. Kung merong bitter, dyan sila masaya, di go. Wala tayong magagawa. Yan talaga yung habit nila, maging bitter, siraan si PBBM, kahit maganda naman po yung nagiging resulta. Kaya kayo, guys, 'di ba? Listen to us. Pakinggan nyo kami. Ito yung totoong balita, oh. Ito yung totoong balita. Walay fake news ba di uy? Diba? Kita nyo naman, may record tayo. Yan yung gusto natin, diba? May record, hindi yung puro lang bunganga. Diba? Anyway, yun lamang ho guys. That's me again, si Mima Alicia nyo. Nagbabalik ulit para sa ating panibagong